Ito ay isang acid bath na naglalaman ng lahat ng uri ng lason sa buhay. Gusto ng batang lalaki pumasok ang pulang mandaragat sa loob para magbabad, tiniyak mo sa akin na ito ay magiging karne kaagad. Red Sailor mabilis na isip, dumura ang isang kurot ng buhok sa likod ng kanyang puwet tapos nasanay na akong ihagis ang kamay ko sa bathtub. Napakabilis pagkatapos noon solusyon sa loob ng tangke may makapal na itim na usok. Natakot ito sa pulang mandaragat kaya umiling siya. Nagulat din si Kaubang. Hindi ako makapaniwalang matalino ang halimaw na ito. Dahan-daang hinawakan ni Kaubang ang kanyang ulo. Red Crew, magtiwala ka sa akin. Bibigyan kita ng higit na lakas. Ngunit kailangan mong maging matapang. Saglit na iniyuko ng Marino ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nagpasya siyang magtitiwala siya sa iyo kahit minsan. Dahan-daang itinaas ng Marino ang kanyang unang paa. Sa paliguan ng tubig masyadong masunurin na nakakasakit ng tao. Napakabilis pagkatapos noon nasa tubig ang buong katawan niya. Nababalot ng itim na usok ang buong silid. Masyadong malakas ang itim na usok. Dapat ay ginawa ang aparato na lumalaban na trigger ang apoy sa kisame. May napansin ang staff na kakaiba. Magmadali upang ipaalam sa iyong mga kasamahan. Alarma sa sunog sa room 10, humingi ako ng tulong. Mabilis na naproseso ang mga kalapit na pellet upang maiwasan ang apoy, lan malawak ra akala nila mali ang binata sa room 10. Kaya naman naging sanhi ito ng sunog. Pero kapag empleyado sa pilitang bato na lumilipad na door, room 10 ra ang eksena sa harap mo, nagulat ito sa lahat. Walang apoy sa silid. Isang buga lang ng itim na usok. Hindi alam ni Haibang kung ano ang nangyayari. Mr. Zhao, ano ang ginagawa mo sa pagdadala ng napakaraming tao dito? Ipinakita lang sa iyo ng staff ang gamit sa tuktok ng iyong ulo. Ano ang gagawin mo kapag tumunog ang alarma sa sunog? Kaya naman tiningnan namin. Kasing tangkad ng mahiyain, sobrang nakakahiya. Busy ang mga tao. Nakalimutan ko lahat ng nasa paligid ko. Kaya walang pansinan matapos masiguradong walang problema. Pagkatapos lahat ay nag-o-off, babala at umatras. Ngunit ang ingay na ito ay ginawa rin ng hukom na si Fang To pansinin ang maliit na clerk na nagpapaliwanag sa kanya na ang lahat ng ito ay kakaiba. Ito ay nagmumula sa pag-aalaga ng mga halimaw. Pumunta dito yung ibang contestants para panoorin yung excitement, sa tingin ko rin ay nabigo ang Gaobang 7. Aroma tumingin sa paligid, kung wala kang nakikitang halimaw, akala mo si Kaubang iyon. 7 ang nabigo, ngunit sa ngayon, biglang nagbago ang tubig na kalmado. Isang payat na kamay na nakabalot sa labas sa pamamagitan ng isang layer ng lilang liwanag sinundot ang isang kalansay na kumikinang na lila, unti-unting lumabas sa tubig. Mayroon ding 2 asno sa mga lukab ng mata ng bungo. The contestants na nakatayo sa labas tungkol sa takot, ano ba yan? Matagal na akong nabubuhay na makakita ng demonyo. Skeleton na tumatalon palabas ng paliguan sa nagulat na mga mata ng mga nasa paligid. Ang hitsura ng halimaw na ito ay bihira din at mahirap hanapin. Walang laman at dugo sa malaking kalansay na iyon. Ang lahat ng mga joints ay konektado lamang sa pamamagitan ng mga hibla. Pulang seda, ngunit ito ay napaka-flexible pa rin, hindi masyadong magaspang. Medyo nagulat ang mga tao sa eksenang ito. Isang lalaking nakakita ng kasing dami ni Fang To nasa lugar din. Hindi ako makapaniwala na ang sistema ay lubhang kapaki-pakinabang. Maple Bones Grade 11 Elite An, perpektong kalidad, unang pagsubok pa lang ito. Hangga, mayroon kang sapat na sangkap. Pagkatapos ay maaari mong gawin ang anumang halimaw na tumaas. Antas nagsimula siyang maglibot sa pagsusuri sa balangkas na ito. Ang nakapalibot na lilang gas ay maaari na ngayong maramdaman na ang mga buto ay parang gawa sa metal. Kaya sa sandaling ito, ang Loika ay nasasabik na sabihin na si Master Feng marahil ito ay isang uri ng halimaw. Ito ay nasa isang ganap na bagong hugis. Higit pa isa rin itong bihirang espiritong halimaw. Mahirap hanapin ang napakamahal na Fang To na masaya sa kanyang puso, totoo iyon. Kahit sa loob ng union, bihira nating makita ang sistema ng espirito.
Pero ang ikinagulat ko, hindi ito bagong uri ng halimaw. Ito ang lumikha ng isang bagong uri ng halimaw. Natapos ni Gaobang ang pagsusulit kaya maghanda ng umalis dito, ngunit pinigilan siya ng mga labi ng maple. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang nakakaawang mukha. Dahan-daang itinulak ang kanyang kamay. Nakatulong ako sa iyo na mapabuti ang kalidad. Ano pa ang hindi mo gusto? Komedya, ginagamit ko lang ang kawawang mata ko para tingnan ka. Para siyang sanggol na malapit ng iwan. Hindi napigil ang tumawa ng lalaking nakatayo sa tabi ko. Matagumpay na nag-level up ang halimaw, karaniwan itong ibinibigay sa mga miyembro ng asosasyon. Hindi bagay sa mata ang mga halimaw noon kaya ayokong makipag-away. Hindi ganito ang halimaw. Dapat meron ako ngayon. Biglang ibinuka ni Fang To ang kanyang bibig. Mukhang umaasa sa iyo ang halimaw. Na ito. Mataas kung gayon. Ibibigay ko sa iyo itong maple bone. Kakatapos lang, lahat ng staff. Ramdam ng buong mundo ang pagkabigla. Tumingin si Gaobang sa patay na dagat. Pagkatapos ay ituro ang iyong sarili. Sabihin mo sa akin kung bakit, seryoso ka ba? I was so sure na sumagot siya na totoo. Ito ay isang bagong halimaw. Hindi kailanman naging sa listahan. Ang data sa mga aspeto ay hindi alam para sigurado. Ngunit sa hitsura nito, tiyak na ito ay isang promosyon. Gumana ito. Kaya hindi talaga magandang ibigay ito sa iyo. Tingnan mo kung gusto mong iuwi. Tumingin sa isang serye ng impormasyon sa pisara. Na lumubog sa pag-iisip, normal lang naman ang quality. Pagkatapos ng promosyon sa perpektong kalidad, lumampas lang sa isa pang 20 na antas. Maaari ka ring ma-promote bilang pinuno ng halimaw. Masasabing iyon kwalipikado na ito bilang pinuno ng halimaw. Ito rin ay isang bihirang espirito. Ngayon na pinutol nito ang linya ng iniisip ng lahat. Sandali lang, Kapitan. Ito ay hindi masyadong normatibo. Ayon sa gawin ng samahan. Pagkatapos ay matagumpay na nag-level up ang mga halimaw, karaniwan silang ginagantimpalaan sa mga empleyado sa organisasyon. Higit pa, ang marine na ito ay nakagawa ng 6 na eksperimento. Hindi ako sigurado na nakatulong ang eksperimentong ito na makakuha ng promosyon. Wala pang progress. Tumakbo ang hari upang magdagdag ng langis sa asno. Tama, Bakhaw. Ang batang ito ay isang paslit. Kaya hindi mo maaaring gawing mahirap ang isang halimaw. Posible ang promosyon kaya siguradong nanloloko siya. Itinuro ng galit na hari ang kanyang kamay kay Gaobang, malamig na tanong niya sa dalawa. Paano siya nanloko? Agad namang ipinaliwanag ang dahilan. Hindi ko sinasabing talagang nanloloko si Mr. Hand. Kaya lang napakahirap ng challenge na ito. Ang antas ng kahirapan ay lumampas na kayang lutasin ng libangan ng baguhan. Siguro maswerte siyang may alam siyang paraan. Pagkatapos ay ipagsapalaran ang pagkain. Ito ay isang lunas para sa halimaw na ito. Kaya ang resulta ay ngayon. Hindi ako sigurado kung ano ang tunay niyang antas. Hindi expressive ang mukha ko, pero sabi kaya ang sinasabi mo, manloloko siya. O baka ikaw ay mapalad na tulungan ang halimaw na mag-level up. Kaya ngayon kailangan kong kanselahin ang kanyang mga resulta ng pagsusulit. Ngayon ang bagong loika ay nagpapakita ng tunay na layunin nito. Siyempre hindi pwedeng kanselahin. Dapat pa rin natin siyang bigyan ng certificate. Tanging bagay. Dapat gawin ng mga halimaw ng Kia ayon sa mga patakaran ng asosasyon. Nang matapos siyang magsalita ay tumawa siya. Haha. Tapos lumingon siya kay Gaobang. Hindi ko ito nagawang mabuti para tumawa ka. Napakakaunting tunay na edukasyon ng hayop sa paaralan. Dapat paupuin ang mga palaka sa ilalim ng balon na ito. Hindi ko alam kung ano ang makapal na langit. Kailangan mong tumulong sa isang kamay. Pagkatapos ay huminga ng mahabang panahon. Kung hindi mo kayang magpakumbaba, kailangan mong maging medyo mayabang. Kaya arbitrary ang expression. Magseryoso ulit tayo. Hayaang palawakin ng mga Hangul na tulad mo ang kanilang kaalaman. Sa pangalan ng pulang mandaragat ay nagdadala ng salitang tubig dahil lang sa nakatira sila sa pampang ng Red River. Wala itong kinalaman sa mga katangian nito.
Dahil sa ngalan ng halimaw ay may salitang tubig kaya ipagpalagay na lang natin na mayroon itong mga katangian ng tubig. Kamangmangan ang mag-isip-isip batay sa mga nakaraang estado na nag-eksperimento sa Red Mariners hayaang lumunok. Isang malaking halaga ng tubig at mga materyales sa sound system na hindi nila alam. Ang pangunahing kahinaan ng pulang tubig ay ang sound system. To this little bit of common knowledge na hindi man lang naiintindihan ang ilang mga tao ay nabubuhay ng mahabang panahon bilang mga bagay. Display lang ang haibang ay hindi lamang isang pangalan. Ngunit nahihiya pa rin ang hari sa kanyang sarili. Ang kahinaan ng pulang tubig ay ang bagong sistema ng pagkakarpintero. Hindi ko marinig na nakatayo ka sa tabi ko. Kahit na ang mga Red Mariners ay may nakakatakot na reaksyon sa sistema ng pagkakarpintero ngunit ang tunay na kahinaan nito ay ang sound system. Isa rin ito sa mga kasanayan sa pagsusulit. Nagpatuloy si Kao sa pagpapaliwanag. Dahil sa lakas, pinaghalo sa personal ang pulang mandaragat ay nakatanim sa mga buto ng kanyang dugo. At mahirap ilabas silang lahat. Kaya naman lumalaban ako sa dating gawi. 3 araw na ang nakalipas at iyon ang dahilan kung bakit binigyan ko ito ng mga rakon. Gusto kong mapataas nito ang kapangyarihan ng aking kaluluwa. At pagkatapos ay hayaan itong gumamit ng mas maraming materyal. Sistema ng espiritu sa wakas ginagamit ko ang sistema ng espiritu upang pasiglahin hindi ako natatakot na isapubliko ito. Ngunit gusto ko pa ring ipaalala sa iyo ang isa. Pangungusap sana hindi subukan ng mga tao sa ganitong paraan. Dahil ang pinakamahalagang materyal ay ang pagkakasunod-sunod ng paggamit. At ang eksaktong ratio sa pagitan ng mga sangkap. Huwag isipin na alam mo kung paano gamitin ito. Hanggang doon, walang hindi sinasadya. Huwag mo akong sisihin sa hindi ko babala. Nang matapos siya, pumalakpak si Fang To at humakbang palapit. Ito ay isang makapangyarihang kabilang buhay. Sa iyong kakayahang humawak lamang ng pangunahing degree, para sa'yo talaga. Bibigyan kita ng sex certificate. Intermediate na zoo paano naman ang senior veterinary certification. Pagkatapos ay kailangan mong kumuha ng pagsusulit sa tahimik na punong tanggapan maaaring makuha ngunit sa iyong kapangyarihan. Hindi naman ganoon kahirap. Paano ang pagdaraya at pagbelang ng iyong ulo ng malamig? Kung tutuusin, sino ang manloloko? Akala mo walang alam si Bakhaw na katulad ko. Isa pa, sinabi lang ng AI ang marine na ito ay isang eksperimento. Ay tinanggal. Kaya sa South tinanggal ang lab. Muli siyang nagpakita sa pagsusulit ngayon. Nang matapos siya, binigyan siya ng isa pang empleyado. Tuligsain gusto kong tuligsain ang may-ari. Sadyang inilagay ng examiner ang pulang mandaragat sa listahan ng pagsusulit dahilan ginawa niya iyon dahil nakatanggap siya ng pera mula sa kalahok. Harisaw ang mga itlog ay nasa Animal Record Monsters imbestigahan lamang ito ay magiging malinaw. Sa sobrang takot ko napaupo ako sa sahig. This time para sa totoong buhay. Agad na sumabog si Fang To. Kung sapat na ang testigo at ang ebidensya sa ngalan ng presidente ng Truong An Animal Education Association idineklara kung kinansela ang kalahok na si Wang To makilahok sa paligsahan sa oras na ito. At pinagbawalan na sumali sa sex competition kapanabik sa susunod na 3 taon. At ang punong investigador ay pinatalsik sa asosasyon. Ang zoo ay hindi kailanman muling tinanggap. Mabilis na kinaladkad palabas ang dalawa. Matapos mahawakan ang lahat, sabi ng customer na patawa ka sa nangyari ngayon. Siguro maaari tayong pumunta sa opisina para sa isang tasa ng tsaa. Mayroon akong maliit na bagay na kailangan ko ng iyong tulong. Sa loob ng opisina, gustong tanungin ni Fang To si Kao bang kinakatawan ang paaralan upang makilahok sa isang world-class na zoological competition. Dahil sa dami at kalidad ng sex. Isang guro sa isang hindi sila masyadong optimistic. Hindi lang yan sa mga competition. Malaki man o maliit, ito ay ginanap kamakailan. Lungsod ang paaralan ay hindi kailanman nakatanggap ng anumang mga parangal. Ang mundo ay nagbago lamang sa loob ng 3 taon. Kaya ngayon walang limitasyon sa edad. Kaya matanda man o kabataan,
Ang lahat ay nagmula sa isang linya ng pagtatapos. Ngunit sa mga tuntunin ng potensyal na pag-unlad, siguradong mga kabataan ito tulad ni Kaubang magkakaroon ng kalamangan. Si Kaubang ay hindi isang walang kabuluhang tao kaya umupo ka na lang at tumatawa. Medyo nagulat din si Feng Tu. Ibig kong sabihin nakakahiya. Top 10 finalist sa kompetisyong ito. Kumuha ng hindi bababa sa 10,000 credit points. Pero medyo selfish din ako. Nang hindi na niya muling pinahirapan si Mr. Kao pero hindi pa ako tapos magsalita, pinasara na ako ni Kaubang sandali lang, Feng. Walang pressure dito. Dapat magpakita ako. Kunin ang kaluwalhatian para sa paaralan. Sasali ako sa tournament na ito. Ang footage ay inilipat sa hintuan ng bus. High degree open certificate checkout sa oras na ang pagsusulit sa kolehiyo ay higit sa 30 puntos. Sa pagkakataong ito alam mo na kung paano kumuha ng pagsusulit. Nakapulot ka lang ng Elite Monster. Nakatanggap ka lang ng identity card. Normal ang mga ahensya ng estado ay hindi gumagana ng ganoon kabilis. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa Pangulo ay isang magandang bagay. Kailangan ko lang sumali sa isang paligsahan. Sa totoo lang masasabi ko sa iyo na ito ay lubhang nakakainis. Habang nag-iisip pa si Kaubang nagsimula na ang dalawang lalaki sa likod. Pabulong ng tsismis dapat multo ang halimaw na nasa harapan ko. Bihirang mahirap hanapin. Kunin ang buong balangkas. Siguradong hindi ito mali. May isa pang blonde na susubukan ito. Ngayon ay mayroon na tayong halimaw na buto. Ang sistema ng espiritu ay magiging kawili-wili. Pero makalipas lang ang isang segundo. Ilang pink na silk rope ang nakapulupot sa kamay niya ang buong tao ang patay na sea urchin ay nagpapalamig biglang itinaas ang ulo mo takot na takot ang blonde kaya suminok siya ngunit ang kanyang bibig ay nababalot ng pink na seda kapag namatay ang pako ng sea urchin malapit nang saksakin ang blonde sa mata pagkatapos ay tinawagan siya ni Gao Pang sa nakaraan. Tulala tao mayroon lamang isang paraan upang ibenta ang iyong katawan upang pakainin ka. Isa siyang hamboy. Ang pagkain ng buto na kasing laki ng iyong makakaya. Kumain ng mas kaunti at umalis. Sinong nagsabing bata pa ako? Kinailangang bantayan. Guwapo at blessed malayo sa mga ordinaryong tao. Naiinggit ang Diyos sa pula. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Kaubang sa hintuan ng bus malapit sa kanyang bahay. Kapag hahanapin mo na ang iyong paraan makipag-ayos ng kaunti pagkatapos ay isang daloy ng malamig na hangin ang nagmula sa likuran na pansin agad ng tanga ang kakaiba. Nag-aalala siya kay Kaubang. Kaya tinabi kita. Pagkatapos ay inilagay niya ang dalawang kamay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay dahan-daang itigil ang pag-atake. Pumunta sa harap ng isang tanga. Mamaya magiging isang pamilya na tayo. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ay mahusay. Dakilang prinsipe ang mga sulok ng bibig ni Kaubang ay hindi rin sinasadyang kumaibot. Hindi nakita sa loob ng ilang araw. Bakit ang taba mo kasing ulo ng baboy? Sa puntong ito, papunta na ako para batiin ka. Dinala ko ang kapatid ko dito para sunduin ka. Dali-dali kong tinuro ang ulo ng baboy na ito at nauutal ito ang ibig kong sabihin sa pagtawa. Ano ang nararamdaman mo ngayon mas mukhang isang kabisera ng lungsod, tama ba? Pinakain mo siya ng maraming bagay. Ang aking panloob na sarili ay sumisigaw ngayon. Umiyak system na nagpapakita na ang labis na nutrisyon ay pinapayagan sigurado akong ito ang saw. Ang daan mismo ay tama na sabihin iyon sobrang payat niya kanina. Kaya lang hindi nag-iisip ang mga lalaki. Mataas sa kawalan ng kakayahang huminga ng mahabang hininga ito ay deformed din. Sa isa pang pag-unlad ay sinulyapan ng isang handgal ang prinsipe pagkatapos ay pakiramdam ang pakiramdam ng tagumpay. Ngunit ang prinsipe mismo, hindi ko makita ang estado ko ngayon. Ang gilid ng kalsadang ito ay tinapak lang ang balikat ni Kaubang at umaliw huwag mag-alala tungkol sa maliliit na bagay. Ngayon ay pag-usapan natin ang pagsusulit sa saw sa mga araw na ito. Matangkad sa pamamagitan ng paghawak sa likod ng leeg posible rin na makatagpo ng isang halimaw. Nabigo ang eksperimento ng 6 na beses.
Tapos magaan din tulungan itong matagumpay na mag-level up. Saka madaling makakuha ng sex certificate intermediate na zoo sa wakas na tukoy ang pinuno ng asosasyong zoological bigyan mo ako ng isang halimaw na matagumpay na na-promote. Kailangan kong igalang ang kanyang mukha at tanggapin ito. Makinig sa iyo kapag tapos ka na sa larawan. Sumali ako sa pangunahing kompetisyon sa zoo. Na nauwi sa pagkuha ng intermediate certificate. Maginhawa din na makakuha ng sertipiko. May certificate dito. Kung ito ay peke, ibalik ito. Malumanay nang umiti ang daan umihi sa pamamagitan ng. Ang bilis ng iyong paglaki ay nagulat ako. Likas itatago ko sana saglit bago ko sinabi sa'yo. Hindi mo ba alam bakit napakataas ng posisyon ng nakatira? Ang pagtatapat ng ating kasaysayan kahit gaano kalakas. Sa huli, ito ay isang panlabas na bagay lamang. Ang sikreto ng baluktot na mga hayop upang ilipat ang kakanyahan halatang lumalayo ito sa sakit kunin mo lahat ng sakit na naranasan ko. Lumipat sa iyong hayop. Bagama, mayroon itong limitasyon sa saklaw bukod dito. Ang mga bender lamang ang aktibong nagpapagana nito. Ngunit ang depensa ng halimaw ay higit pa sa depensa ng mga tao. Na minsang umakyat ang halimaw ang punto ng buhay at lakas tumaas din ang depensa nito. Pagkatapos ng high school, tapos mararamdaman mo, tingnan ang iyong sarili at ang dakila. Pinagtatalian sila ng lubid. Invisible pero ang daan. Madali mong makukuha ang sikretong ito. Gumawa ng kaubang may pagdududa ako sa identity niya. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang prinsipe at kinawayan. Bay sabi niyan tingnan mo kung gaano kakataba. Parang lilang matabang baboy. Ang prinsipe ay hindi nasisiyahan at nagprotesta. Nakikita kong naglakas loob na makipagtalo ang prinsipe. Sinabihan agad ni Gaobang ang isang tanga na magdala ng salamin dito tiningnan ng prinsipe ang sarili sa salamin at natakot. Nakahiga ito nang hindi gumagalaw sa sahig na parang buhay. Walang dapat pagsisihan ipinatong ni Gaobang ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at ipinalakpak siya sa ulo. Bilisan mo. Mga susunod na araw kailangan mong magsumikap para pamayat. Pagkatapos mawala ng timbang, tataas ko ang kalidad ng tiyo ayokong magpalaki ng matabang lumilipad na alupihan. Masyadong maanghang ang eksenang ito. Sa susunod na araw dumating si Gaobang upang salubungin ka sa kalsada sa pagkakataong ito ay sasalubungin ka ng daan. Gusto mong sumali sa isang maliit na kumpanya. Dalubhasa sa pagsasanay sa kanyang mga halimaw kanina kasi tumakas yung partner dala yung pera. May kakulangan ng interes sa kumpanya ngayon. Pero hindi mo pa naipapakita lahat. Pagkatapos ay nagtataka si Gaobang kapatid na daan ang gusaling ito ay nasa kalsada. Ang pinakamagandang sentro ng lungsod tiyak na hindi maliit ang upa. Inabot ako ng kalahating araw para makapag-isip ng paliwanag. Mukhang makatwiran medyo maganda ang negosyo noon. Nirentahan ko dito. Ngunit dahil ang pagnanasa ng halimaw ay inalis pababa ang negosyo ng walang preno kapag natapos mo, nagmamadali ka. Dalhin kita sa gusali. Ihi, halika dito. Umakyat kami sa taas at nag-usap. Ang opisina ay matatagpuan sa ikatlong palapag. Pareho lang ng napag-usapan namin. Silver kanina. Ang pinakamataas na sahod sa industriya. Bilang karagdagan, bibigyan kita ng 20% na komisyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ito makakaapekto sa iyong pag-aaral. Kailangan ko lang pumunta dito sa weekend. Sa katunayan, ang trabaho ng isang zoologist ay medyo magaan. Medyo kinakabahan si Gaobang medyo mataas ba ito, asukal. Kung ang benepisyong ito ay inilapat mayroong maraming mga kagiliw-giliw na bagay sa merkado. Makakahanap ka ng 2 taong haharapin. Hindi mahalaga. Ngunit ang daan sinasabi ng kalsada na walang pakikipagtalik sa hayop ay isang maliit na bagay. Ang pag-apekto sa iyong reputasyon ay isang malaking bagay. Sa puso ko naisip ko yun ang una ay ang malakas na baluktot na trick. At pagkatapos ay kumuha ng isang kumpanya sa pinaka-nakakatawang bahagi. Gitna ay iyon nag-aalok pa sila ng napakasarap na pagkain. Kung ito ay ibang tao, pinaghihinalaan ko na ito ay isang bitag.
Ngunit sa huling 3 taon, kung wala ka sa paraan tahimik mag-ingat tapos bata ka mahirap din maghanap ng pagkain. Itigil ang pag-alis sa iyong paraan at hindi mo maaaring saktan ang iyong sarili. Masyadong mahal. Kung ang saw ay isang praktikal na kakayahan ang sa iyo ay hindi mababa. Nang maglaon ay nakahanap ako ng higit pa. Magnegosyo ka na lang para sa kanya. Sa pag-iisip nito, masaya ring sumagot si Kaubang. Sige, ang lahat ay ayon sa iyong kaayusan. Sinusubukan ng kalsada na maging kalmado. Kaya magkaroon ng magandang kooperasyon. Ngunit sa loob-loob niya ay parang may bagyong dumaan masyadong nakaka-stress. Pero maswerte pa rin. Parang umihi. Sa pamamagitan ng hindi pagtuklas ng anumang bagay na hindi karaniwan. Mabilis silang umakyat sa 2 palapag. Ngayon ay may isang magandang babae na naglalakad patungo sa kanila. Ang pangalan ng babaeng ito ay Advice. Nakasuot siya ng set, gray na vest at hayaan ng isang maikling buhok ang mukha ay pinalamutian din ng husto. Through border road para magkakilala ang 2 tao saka sumugod sa elevator. At umihi. Sinabi ko sa iyo ang lahat ng aking payo. Dadalhin ka niya para masanay sa trabaho. May iba pa akong gagawin, kaya kailangan ko munang pumunta. Mataas sa pamamagitan ng paghinga ng mahabang panahon niloko ng babaeng ito ang mga tao na magpakita ng napakaraming bitak. Pagkatapos ay payuhan nakatulong Kau sa pamamagitan ng pagpasok ng impormasyon marahan niyang sinulyapan si Kaubang may konting sorpresa sa puso ko. Mukha siyang bata, isa siyang intermediate level zookeeper. Tiyak na bobo ang amo. Dinaya na naman ang pera ko. Sa puso ni Kaubang ay lihim ding nag-isip kailangan kong kumita ng malaki para mabayaran ka. Ang bagong paraan. Dapat ding muling itatag ang mga singil. Hindi ako katulad ng ibang hayop. Gawin mo lang ang paraan mo. Mukhang matagumpay na mapopromote ang lahat ng mga vendor. Kung gayon, hindi maaaring singilin ang bayad. Parang ibang hayop, kahit na hindi ako gaaman sa pera. Ngunit kung mangolekta ako ng kaunti isang maliit na kawalang galang sa sistema. Wala akong respeto sa gintong kamay na ito. Pero kailangan kong magdusa ng kaunti. 3 beses ang presyo. Kumpara sa pinakamataas na presyo para sa mga intermediate level na gymnast. Ngayon na ipinapayo ko sa iyo na ibalik ang sertipiko. Inilagay ko ang impormasyon para sa iyo. Ang tanging bagay ay gusto mong itakda ang presyo ng 3 beses. Pinakamataas na presyo ng South Intermediate Gymnast hindi ka pa nagtrabaho sa kumpanya. Kaya malamang hindi mo maintindihan. Hindi nakatakda ang presyo sa prinsipyo kung wala kang customer, huminto. Maaaring makaapekto pa ito sa reputasyon ng kumpanya. Ito ay hindi maliit na bagay. Naging seryoso agad ang ekspresyon ni Gao. Kaya ang sinasabi mo ay, biglang may isang batang lalaki. Itulak ang pinto at hamarang. Ibig kong sabihin, kailangan mong ipakita ito sa lahat. May talent ka talaga. 3 beses ang pinakamataas na presyo, tama ba? Pinagaling mo ang aking hayop. Hindi mahalaga kung ilang beses o 3 beses. Babayaran kita ng 10 beses. Pagkatapos makinig, itaas lang ang 3 daliri. Ito ang aking unang order. Isaalang-alang ito bilang isang promosyon. Maaari kang magbayad sa lalong madaling panahon. Puno ng dugo ang mga mata ng lalaki. Medyo mainit ang mga salita. Kung sasabihin mo iyan, may kumpiyansa kang pagalingin si Cho the Beast. Aking saw nagmamadaling tumawa si Kaubang, nasaan ang halimaw mo? Kailangan kong makita ito bago ko magawa. Bigyan mo ako ng sagot para sigurado agad na kinuha ng lalaki ang isang mainit na kahon. Kaya minsan nagtiwala ako sayo. Maingat niyang inilabas ang isang lilang daga kasing laki ng palad ang lilang daga ay kumikibot pa rin. May mga linya ng dugo sa paligid mo. Halatang malapit ito sa langit. Ang Purple Electric Mouse ay nasa proseso ng Mutant Conflict 19 na Grade Elite mataas na kalidad elite sa pamamagitan ng pagtingin ng mabuti na tuklasan na ang Purple Electric Mouse ay nag-evolve lamang ng mga mutasayon ito ay malinaw na nasa proseso ng ebolusyon. Malakas na tanong niya sa lalaki. Kung tutuusin, pinakain mo siya ng masama. Naging ganito ako ra.
Napailing ako sa sinabi ko, pinakain ko lang siya ng jade tree. Gusto ko itong mag-evolve. Mapapagaling mo na ba siya sa wakas? Mataas sa pamamagitan ng pag-iisip ng malalim saglit, ano ang dahilan kung bakit ganito ang Purple Mousera? Ang lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng magkasalungat na dugo at mga sistema ng kuryente. Magkasama, kaya kailangan nating gamitin ang paraan ng paglabas ng system upang gawing suporta ang salungatan upang matulungan itong Purple Electric Mouse na mag-evolve. Naging matagumpay siya, kaya agad siyang nagbigay ng payo. Paghahanda ng mga hilaw na materyales, 5 prutas ang nagmumulto sa isang pera ng Hongfeng na pinataba, 2 leaf kim at 1 kristal ng 1 halimaw na dumudugo. Pagkatapos ay lumingon siya sa lalaki. Alam mo ang mga patakaran ng kaharian ng hayop. Nakaisip kami ng solusyon. Maaari rin naming isulong ang mga materyales para sa iyo. Ngunit kailangan mong magbayad para sa mga sangkap sa iyong sarili. Baby, siguraduhin mo. Kung nandito ako, gusto mong mag-evolve.